na siya ng tatay at hindi na niya makikilala ang nanay niya. Ever. And the best part is, sure na tayo na wala na siyang kakampi. Kaya wala na talagang haharang sa mga plans natin. Panalo na tayo, Ma. Lumabas na kayo dyan! Mag-inang demon! Lumabas kayo dyan! Lumabas! Ano na naman bang problema ng babaeng yun? Na kayo dyan! Rita! Lumabas kayo dyan, mag-ina! Bakit ko sa kanya? Just ignore her. Hayaan mo siya mabulok doon sa labas. Hindi nyo na maitatago yung ginawa niyo! Buksan na kayo! Ma'am, ano sinasabi niya? Don't tell me, alam niya yung ginawa mo kay Tita May. Ma'am, what? What if yung Tunying ay nagsumbong sa kanila na binayaran lang siya para palabasin natin na patay na yung anak ni Tita May? Kung nilaglag man tayo ng siraulong yun, it means alam na ni Ikit at ni May na mag-ina sila. Ano to, nagkampi-kampihan na ba sila? Akala ko ba panalo na tayo? Tatawag na oras ba ka? Hindi ka na dapat umalis. Ako mismo ang haharap sa kanila dahil sa akin sila may atraso. Ano ba? Ba't ba kayo nag-ieskandalo dito? Pag hindi kayo tumigil, ipapapulis ko kayo. Umalis na kayo! Ga? Ha? Kayo pa ang magpapa-aresto sa amin? Kung dapat may makulong dito, hindi kami yon, kundi kayo. Alam ko na ang totoong nangyari sa tatay ko. At hindi yon aksidente. I don't know what you're talking about. Huwag na kayong magmaang-maangan dahil bistado na kayo. May nakakita ng gabing namatay yung tatay. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Matagal ng case closed yon at kahit ang mga pulis, sinasabi na na-aksidente si Gani. Kaya kung sino man na nagpipid sa inyo, sinungaling siya. Kayo ang sinungaling! Ang galing nyo magpanggap na inosente kayo. Pero ang totoo, kayo ang dahilan kung bakit nabagok yung tatay ko. Kung hindi nyo ginawa yun sa tatay, di sana buhay pa siya hanggang ngayon. Huwag mong sasaktan ng mom ko! Bakit? Wala akong alam sa mga binibintang mo! Wala ba kayo kahit konting pagsisisi? Ha? Minahal kayo ng tatay ko. Tinuring namin kayo na parang pamilya. Tapos ano, eto lang yung igaganti niyo sa kanya? Para saan? Para sa pera? Para sa lupa namin? Yun lang? Oh my God, Ikit. Can you just move on? Kasi kahit sisihin mo pa ako at i-accuse mo ako, hindi mo na mababalik ang buhay ni Gani. Matatahimik lang ako pag na-expose ko na kung kasalanan niyo. Titigil lang ako pag nakuha ko na yung hustisya na para sa tatay ko. My God, umalis na nga kayo. I-report namin kayo for harassment. Magdedemanda kayo. Sige, hindi ako natatakot sa inyo. Bakit? Ano sa tingin mo, mananalo ka? Wala namang proof yung witness nyo. Hindi pagtatrabahuhan ko. Pagtatrabahuhan ko yun, maghahanap ako ng mas marami pang ebidensya. Para mapatunayan na guilty ka. Handaan mo yan. Sinusumpa ko sa puntod ng tatay ko. Mabubulok ko sa ulo mo. Ma'am, ka na. Umalis na nga kayo! Buhong!
attorney, tulungan niyo naman ho kami. Pinatay po yung tatay ko na walang kalaban-laban. Ginawa po siyang hayop. Minaltrato pagkatapos iniwan ho sa kalsada. Attorney, kailangan mong pagbayarin yung madrasta ko. Mabubutasan agad tayo. Hindi credible ang witness natin. Attorney, parang masyado naman pong judgmental. Jorge Balasingo, hindi na nagsasabi ng totoo. Still. Kasi pwede kasing magkaroon ng lapses dahil lasing siya. At sa korte, kahit na yung pinakamaliit na detalye, they will matter. Kaya kailangan natin ng witness na consistent yung statement. Kailangan laging consistent. Paano yung attorney? Kailangan ba lasing si Mang Raul kung dadalhin sa korte, gano'n? Attorney, gagawin ko po ang lahat. Kung kinakailangan hong lumuhod ako at magmakaawa kay Mang Raul, gagawin ko po para po tumistigo po siya. Okay, the question is, if we're to risk na gawin nga siyang witness, papayag ba naman siya? Naku, malabo po yun. And to be honest sa inyo, wala akong nakikitang direct link na makakapagpatunay na may connection nga yung pagtulak ng stepmom mo sa tatay mo that caused his sudden death. Attorney, yun nga po yun eh. Doon po nag-umpisa sa pananakit po ng madrasta ko doon sa tatay ko. Yun na ho yun eh. Alam niyo, attorney, ang sama ho ng loob ko dahil pinakitaan po ng tatay ko ng pagmamahal at pagtatanggol dyan sa madrasta ko na yan. Kasi yun lang po yung igaganti niya. Hindi pa rin yun ang ikinamatay ng tatay mo. Pero kung naniniwala ka na may foul play na nangyari, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya na makakapagpatunay na sinadyang ang patayin ng tatay mo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Well, then go ahead. Tell me. Naman, Somi, nung gabi na nag-away kami ng asawa ko at nasaktan ko siya. At nagsumbong siya ngayon. So, tinitretin ako ngayon nung anak ni Gani. Nakakasuhan ako. I don't see what the problem is, my dear sister. Pwede mo naman palabasin na pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. That it was self-defense. Hindi naman ako sa'yo hihingi ng saklolo kung yun lang ang nangyari. Napahamak man si tatay nang dahil kay Tita Rica. Gusto ko lang naman malaman kung ano yung totoong ginawa niya eh. Lord, please. Makaawa ho ako. Bigyan niyo ho sa akin to, Lord. Tulungan niyo po ako. Gumana. Ha? Gumana. Uy, Bish, ang lakas mo kay Lord. Wala na sanang problema kung natuluyan na sana si Gani sa ospital. Pero bigla siyang nagising. So I had no other choice kung hindi ang patahimikin siya. I killed him. Tinakpan ko siya ng unan hanggang sa mamatay siya. Ano ka talaga pusong hayop ka? Ibig sabihin, hindi mo talaga totoong minahal si tatay. Sagad hanggang buto, kasamaan mo hayop ka. Wala na sanang problema kung natuluyan na sana si Gani sa ospital. Pero bigla siyang nagising. So I had no other choice kung hindi ang patahimikin siya. Sir, nakita niyo naman, di ba? Ni walang bahid ng kahit konting pagsisisi yung Rika na yan.
Sir, ipadampot niyo na yung demonyong yan. Ipakulong niyo na. Kailangan dumaan pa rin to sa tamang proseso. Pero sir, kulang pa po ba yung ebidensya namin, sir? May posibilidad na hindi to admissible. Sir, kulang pa po ba yan? Umamin na po siya. Mamamatay tao po siya. Kulang pa po ang makulong siya. Dapat sa kanya sunugin yung kaluluwa niya sa impyerno, sir. Sir, Ay naman. walang kami ng nire-respeto naming leader, sir, oh. Mga kaibigan namin, nangungulila, sir. Sana naman, sir, aksyonan niyo, sir. Kumalma kayo. Nakuha ang video ng walang consent. Tandaan nyo, meron tayong Data Privacy Act na pumoprotekta sa privacy at nagre-regulate ng processing sa personal data. Sir naman, nakikiusap po ako sa inyo. Sir, alam ko may pamilya ko kayo, sir. Kahit kayo mo yung nasa sitwasyon ko, sir, gagawin niyo po itong ginagawa ko, di ba, sir? Sir, namatay po yung tatay ko nung wala pong kalaban-laban, sir. Maawa naman po kayo. At yung mismo madrasta ko, siya po mismo yung kriminal, sir. Siya po yung pumatay sa tatay ko, sir. Nagmamakaawa-awa ko sa inyo, sir. Nagmamakaawa-awa ko. Gusto ko pong mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng tatay ko, sir. Parang awa niyo na po, sir. Sir, nagmamakaawa ako sa inyo, sir. Parang awa niyo na, sir. Nagmamakaawa ako. Tulungan niyo po ako, sir. Tulungan niyo po. Tulungan niyo po ako, sir. Nagmamakaawa ako, sir. Tulungan niyo po ako, sir. Tulungan niyo po ako. Mom, I think something's wrong with my phone. Hindi ko alam, parang may virus. Naglolo ko yata. What? Mom, Luko, sabi dito, wag daw akong pipindot ng link kundi ma-hack yung camera ko. So you clicked on the link? Ano ka ba naman, Angela? Hindi ka nag-iisip. Kung nahack yung camera ng phone mo, di baka nakuhaan tayo ng video. Oh my God. Baka nakuhaan din ng video yung conversation namin ng tita mo about kay Gani. We have to get out of here. Let's go! Mom, ano ka ba? Chill ka lang. Relax. Hindi naman tayo sure kung si Ikit yung nang-hack sa phone ko di ba? Sino pa bang gagawa nun? Kaya bago pa siya makapagsumbong sa pulis, kailangan na natin makaalis dito. Halika na! Let's go! Let's go! Diyan na, Mom. Let's go! Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo, sisiguraduhin kung makukulong ka sa... Bayarin yung pagpatay niyo sa tatay. Beshi. Beshi mo. Tigil! Tumama ka na maayos. Sige. Alam mo, isang araw pa lang nawawala si Miss mo. Namimiss ko na siya. Besh, hindi naman sa pagiging basag trip pero papansin ko lang na nagiging sobrang close ka na dyan sa mga Smith na yan, lalo kay Miss May. Huh? Siguro naman, hindi mo nakakalimutan na sila pa rin ang may-ari ng ipapatayong resort sa Daraitan. Diba? Na dahil sa negosyo at partnership nila kay Ma'am Rica, kaya tayo nawalan ng mga bahay at lupa. Yun nga lagi ko rin naman iniisip yun, na pumasok ako dito sa resort para manmanan sila sa mga plano nila. Hindi ko naman nakalain na magiging mabait sila sa akin, tapos mapapagaan yung loob ko. Okay. Sa tingin mo ba, totoo yung pinapakita nila sa'yo? Ako,
Kasi sabi pa nga sa akin ni Miss May, natutulungan niya daw ako sa kaso ni tatay. Pag napatunayan kong sama talaga ugali ni Tita Rica. Tapos, makukonbinsi ko siya na huwag na sana siya makipag-partnership dun sa pinapatay yung casino resort dun sa may Daraitan. Sana nga. Sana mahuli na rin ng pulis sila, Ma'am Rica. Ngayon naisip ko palagi, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli ng mga pulis si Tita Rica? Oh, saan siya nagtatago? Malay mo, may mga kasama siyang mga, di ba, tumutulong sa kanya. Kunin niyo mo. Ako? Fish, takbo! Ako niyo! Punta mo. Alert all units, may gulo dito sa labas.